Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ito, libre lang. Tulong na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection. Hindi mo ba makontrol ang sarili mo kung kaya sumasablay ang mga desisyon mo? Yan guys, yan ang ating pag-aaralan dahil nga kapag ang tao ay walang kontrol sa kanyang sarili, lalo na kapag galit ka, talagang nagkakaroon ng hindi maganda. At pagkatapos magawa mo yung mga bagay na hindi pala maganda, o nakasakit ka ng kapwa mo, o ng mga magulang mo, ng kapamilya mo, tsaka mo palang marirealize kung kailan tapos na at may nasaktan ka na. Kaya napaka-importante na makontrol natin ang ating sarili. So sabi sa Kawikaan, chapter 29, verse 11, ang taong hangal ay hindi makapagpigil sa kanyang galit. Ngunit ang taong marunong ay nakakapagpigil sa kanyang sarili. So yun guys, yung tinuturo sa atin dito, kailangan may self-control tayo. Kasi minsan di natin maiwasan, di ba, na may taong nakasakit sa atin. Di ba? Tapos, siyempre, magagalit ka. So, hanggang sa sisigawan mo na. Tapos, yun na nga, mag-umpisa na yung away. Lalo na kung kapamilya mo yan, napakasakit, di ba? At pag uwi mo ng bahay, di ba? Dahil nga na-stress ka sa trabaho mo, sinisigawan mo yung nasa bahay niya. Yung nanay mo man yan, tatay, mga kapatid, minsan asawa pa. Bakit, di ba? Bakit mo sinisigawan sa sobrang galit mo? Kaya marami sa atin talaga yung nakakaroon ng problema. Lalo na guys, talagang sa ating mga lalaki, minsan, di ba, hindi natin makontrol ang ating mga sarili. Dinadaan natin dahil porket lalaki ka. Kapag may gusto ka, lalo na sa pamilya, di ba, nagiging hari ka. Kaya ang utos mo ay hindi nababali, di ba? So, pag nagalit ang padre de pamilya sa loob ng bahay, lahat tahimik. Ganyan tayo, di ba? Lahat tahimik. Kasi alam nila na galit ka na. Di mo na makontrol ang sarili mo. Minsan, kung sanay kang magmura, minumura mo pa. Yung mga anak mo, sinisigawan mo, yung nanay mo, di ba? Yung asawa mo, hanggang sa mag-away-away na kayo. Napakahirap. Ganon din, di ba guys, sa ating buhay na pang-araw-araw. Kung hindi mo mapigilan ang sarili mo, gagawa ka ng hindi maganda para lang kumita ka. Di ba? Gagawa ka ng illegal na bagay. Di ba? Yan ang mga gagawin mo. At dahil sa sobrang galit mo, minsan, napapariwara ka pa. Sa mga teenager, di ba? Pagka sinermonan ng kanilang mga magulang, nagre-rebelde yan, naglalayas pa sa bahay dahil sa kanilang galit. Hindi nila makontrol lang sarili nila. Parang sa bisyo din, di ba? Alam mo, sugar ka, hindi mo mapigilan ng sarili mo. Kahit yung kinita mo sa isang linggo o sa kinsenas at katapusan, ipapakain mo lang sa pamilya mo, isusugal mo pa. O kung adik ka naman, ipambibili mo pa ng hindi ng bawal na gamot. So, kailangan po nating mapigilan ng ating sarili. Di ba? Kung minsan, waldas ka ng waldas ng perang pinaghirapan mo. Yung pala, wala pa kayong ulam sa bahay. Di ba? Parang sinasayang mo lang ang iyong pinaghirapan. So, kailangan ng ating sarili, kinokontrol po natin. Hindi lang sa galit, sa mga bisyo, di ba? Pagsigaw sa mga kapamilya sa bahay, lahat ng yan. Kailangan po iwasan natin at makontrol natin ang sarili natin. Dahil pag hindi natin nakontrol ang ating sarili, talagang nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Kung maalala nyo guys, yung mga sa report, di ba? Sa TV, sa balita, minsan sa sobrang galit, di ba? Nakapatay ng tao, pag naimasmasan, ayun, humihingi ng tawad, pero wala na lahat, namatay na yung tao. Di ba? Na dahil lang sa galit, hindi lang na control, minsan away sa labas lang, di ba? Away sa
Sa kalye lang. So, maraming bagay na kailangan talagang kontrolin po natin ang ating sarili. Sa bisyo, yan. Di ba? Kailangan kinokontrol natin yan. Dahil nga, nagiging masama ang resulta nito. So, kung galit ka, huwag ka na magsalita. Pumasok ka na lang sa kwarto mo, doon ka na sumigaw. Huwag mo na sigawan yung kapamilya mo na nakakasakit ka na. Di ba? Importante mailabas mo lang yan. Pagkatapos may masang ka na, yun, babalik na yung kaisipan mo at lalamig na ang ulo mo. Kasi ang tao pag galit talagang nagagawa ang lahat kahit mali. Kaya yun po ang hingin natin sa Diyos na sana ay talagang makontrol natin ang ating sarili sa bisyo man yan, sa galit, di ba? Sa hindi magandang bagay para po hindi tayo mapahamak. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema sa pinansan, at problema rin sa kalusugan. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at magtiwala sa Diyos. Lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun pagkakaloob niya sa tamang panahon. So typing manalangin, Lord, i-bless niyo po ang aming pagkatao na sana, Lord, ay bigyan niyo kami ng lakas ng loob para makontrol ang aming sarili, para makontrol at hindi kami mapahamak. Ganon din po sa pamilyang nasira na, nagkawatak-watak dahil sa galit din na hindi makontrol. Pagbigis-bigis niyo po muli, Lord, ibalik ang kanilang magandang samahan. At sa pinansyal, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pinoproblema pa, Lord. Ng ulam, pambili ng gamot, at kung ano-ano pang pangailangan ng pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. At sa kapatid namin may lubhang karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord. Ipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. So, ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much.